Maraming salamat po sa pag-join niyo dito sa MOPA Academy, Messenger of Peace Academy. Tayo po ulit na imbitahan sa kanilang webinar twice a month. Meron po ako dito at meron din sa mga ibang sheikh na na-invite nila, inshallah, na minsan maka-attend po din tayo. So itong paksa topic natin today is about sa ang kahalagahan ng istighfar, ang paghingi ng kapatawaran sa Allah. So, ito ay napakahalaga din sa atin pang-araw-araw na tayo ay kailangan natin alalahanin palagi ang paghingi ng kapatawaran dahil tayo ay makasalanan o nagkakamali. Kuliban ni Adam Khata, lahat ng anak ni Adam ay nagkakamali. Pero ang mainam sa kanila is yung nagbabalik loob sa Allah. So normal na tayo ay bilang tao na nilikha niya, nilikha tayong daif, mahina, tayo mga tao ay mahina. At kaya kailangan natin lagi mag-isip sa pagbabalik loob sa Allah, sa paghingi ng kapatawaran sa Kanya. So ito yung kagandahan sa Islam na wala nang sasabihin na isakripisyo mo. Yan, baka mahina yung mic kanina. Nakasikidikit pala yung headset. So sa sinasabi natin kanina, ang kagandahan sa Islam, dahil ito yung relihiyon ay pinadala simula noon panahon kay Adam at sa lahat ng mga propetang pinadala ng Diyos at nakumpleto siya sa panahon ni Prophet Muhammad, peace be upon him, na kumpleto na ang buong batas at ipinag-uutos ng Allah dito. So, sa Islam, hindi mo kailangan magsakripisyo ng isang tao o magsakripisyo ng isang propeta na kukunin ang kanyang buhay o iaalay, papatayin o ipapako sa cross o anuman o anak niya kuno para lang mapatawad yung ating kasalanan. Napansin nyo? Hindi kagaya sa ibang paniniwala na kailangan pa may dumanak na dugo na isakripisyo ang isang tao, ang isang propeta. At mas lalo na, tapos iisipin pa, anak ng Diyos, na kailangan isakripisyo ang kanyang dugo para lang mapatawad ating kasalanan. Ang Diyos ba'y hindi pwedeng patawarin na lang tayo ng Allah na wala ka nang kailangan patayin pa na tao o ipako pa na tao o isakripisyo pa na propeta niya. Tapos lalo pa iniisip pa yun na anak. Diba? Ikaw ba, anak mo, papayag mo? Papayag ka na meron kang kapitbahay na gumawa ng kasalanan, kapitbahay mo, yung anak nila. Malaking kasalanan. Baka nakapagnakaw, pumatay ng tao, or ano man nagawa niya. Tapos ang ikukulong, ang magbabayad is anak mo. Papayag ka ba na magbabayad is yung anak mo? Di ba? Hindi. Napaka-logic. Ako may gagawin akong kasalanan at kapitbahay mo ko. Ang ikukulong ng barangay o ikukulong ng polis is dapat yung anak mo ang magbayad ng parusa. Di ba? Dapat ang anak mo ang ikukulong o anak mo ang magde-death penalty. Papayag ka ba? Kahit sinong magulang sabi kabaliwan ito. Bakit magbabayad anak ko hindi naman yung kasalanan? So bakit magbabayad kung iisipin mong kung may anak ang Diyos, bakit siya ang magbabayad ng kasalanan ng lahat? Di ba? At lalo na, walang anak ang Diyos para ipadala na patayin nila. Dahil ang pinadala niya is mga propeta, mga sugo niya, para turuan yung mga tao kung anong gagawin. Paano sambahin ang nag-iisang Diyos na ito. So, it makes no sense, di ba? Yung gawain ng gano'n. Unlike sa Islam, diretsong kapatawaran. Humingi ka, anytime, anywhere. Saan ka man nagkasala ka, humingi ka ng tawad. Agad-agad. Walang problema, anuman, gaano man kabigat ang kasalanan mo. Gaano man ito kalaki. Kaya ang kahalagahan, yung pag-istighfar. Paghingi mo palagi ng tawad sa Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. At marami pa mga istighfar at yung mga adhkar sa umaga at sa gabi na mga nire-recite. Meron Hisnul Muslim. Pwede kayo mag-open ng mga book, ng mga pamphlets na ganun. Hisnul Muslim, mga ganito. Pero ito nga lang sa full Arabic siya. Meron mga nakatagalog. Meron din PDF or mga uh, application na Tagalog. Meron na din available. Hisnul Muslim na may translation ng Tagalog. Andun yung mga dua na ginagawa. Paggising, ano mga sinasabi. Paggising mo, tayo mga Muslim, ang pagsamba natin ay 24 hours. Paano nagiging 24 hours? Di ba? 24 hours.
Akala ng mga iba na ang pagdarasal natin ay nasa 5 times a day lang. Yes, yun yung sala. Pero ang isang Muslim, ang buhay niya, nilikha tayo para saan? Saan tayo nilikha? Lagi natin naririnig, di ba? Sabi ng Allah sa Quran, "Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." At hindi ko nilikha ang mga engkanto, wama khalaqtul jinna wal ins. Hindi ko nilikha ang jinn, ito yung mga sinasabing engkanto, yung mga hindi nakikita. Well, medyo malapit sa Tagalog is engkanto or mga hindi nakikita na nilikha. Hindi ko nilikha itong mga 'to o ang mga tao, mga manusya, maliban lang na ako ay sambahin. So, ang purpose natin dito sa mundo is pagsamba, 'di ba? Yung mga babaeng nahihirapan mag-hijab, ganito, ang isipin lang nila, ito ay pagsamba. Ang paglikha sa kanya is purpose, pagsamba. Kaya bakit siya mag-hijab? Ito ay pagsamba. Pagsamba sa Allah, pagsunod sa kanyang utos. Para ma-motivate din minsan yung isang tao, malaman niya anong purpose, 'di ba? Kaya nga bago mauna din yung mga batas, kailangan yung tauhid, yung akida niya, yung paniniwala niya sa Allah ng matibay. Kasi 'pag matibay ang paniniwala niya sa Allah, ay hindi na 'to siya na mismo susunod kusa, 'di ba? Siya na mismo maintindihan niya yung batas, 'di ba? Ang tao kung hindi niya kilala ang batas o yung pulis na manghuhuli yan sa ganitong mali na ginawa mo, hindi yan matatakot. Wala yang pakialam sa batas, 'di ba? So, kailangan makilala niya makilala niya muna sino ba yung sino ba yung nagpadala nitong batas, 'di ba? Sino siya? Ano siya, 'di ba? Siya yung hindi natutulog, siya yung walang hangganan, 'di ba? Siya yun lamang kahit antok ay hindi inaantok, 'di ba? Nasa Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. So, nalalaman niya lahat, kaya ngang may kaalaman sa lahat. So, ito ang kagandahan sa Islam na anuman pagkakasala ng isang tao, balik loob lang siya sa Allah. Huwag siyang mawalan ng hope, 'di ba? Maalala mo yung ayah sa Quran, sabi ng Allah, "Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim." O sabihin mo sa aking alipin ng mga nagkasala sa kanilang sarili. Puwede niyo check mabuti yung Tagalog translation din niya. La taqnatu min rahmatillah. Huwag sila mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ang Allah ay pinapatawad niya lahat ng klaseng kasalanan, lahat. Innahu huwal ghafurur rahim. Siya ang mapagpatawad, maawain. So, sino tinatawag ng Allah dito sa verse na ito? Sino tinatawag niya? Ikaw at ako. Ikaw na makasalanan na alipin niya. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. O sabihin mo sa aking alipin na mga nagkasala sa kanilang sarili. Anong sabi? La taqnatu min rahmatillah. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Lahat ng klaseng kasalanan pinapatawad niya. Kahit nakapag-shirk pa, hangga't buhay ka, may pag-asa. Nakapagtambal ka sa Allah, may pag-asa. Habang buhay ka, magtauba, magbalik loob. Sambahin lang siya ng nag-iisa. Lumayo na sa mga nakagisnan na mga bida, mga gawain, mga shirk, mga pagtatambal, mga pamahiin, mga paniniwala pa sa pampaswerte. Alisin na lahat yan, may pag-asa pa at bumalik ka sa paniniwala lamang sa Kanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Siya'y pinapatawad niya ang lahat ng klaseng kasalanan. Malinaw po yung mic, naririnig niyo naman po? Yes, i-click mo 'pag yung mga bagong pasok kasi sanay tayo sa Google Meet, madali lang pagpasok mo wala na. Dito sa Zoom kailangan mo i-click itong side na may mic, tapos sa taas parang may headset ka nakikita, i-click mo 'yun. So, naintindihan niyo? So, yung pag-i-istighfar, paghingi ng tawad sa Allah, may kwento noon na isang sheikh pinuntahan ng mga tao, iba't ibang klaseng problema. Unang taong lumapit, "Ya sheikh, walang ulan sa lugar namin." Tuyong-tuyo na, El Nino kumbaga. Natutuyo yung mga pananim, talagang hindi na umuulan ilang buwan o something, may problema sila. Sabi ng advice ng sheikh sa kanya, mag-istighfar kayo. Hingi kayo ng tawad sa Allah. Tapos another tao may problema na dumating. "Ya sheikh,
hindi kami magkaanak ng asawa ko or matagal na, 'no, kahit anong gawa, hindi sila nagkakaroon ng anak. Sabi ng sheikh, advice niya, mag-istighfar kayo, hingi kayo ng tawad. Tapos dumating na naman ang isang taong may gano'n, iba naman problema din, ganito, ganyan, o may kahirapan sa kanila o anuman. Sabi, mag-ano kayo, istighfar, hingi kayo ng istighfar. Kaya nagtaka na yung isang taong katabi ng sheikh, katabi ng, ano na 'to, religious na tao. Yeah, sheikh, lahat yung taong iba-iba ang problema, isa lang ang kumbaga gamot ang binibigay mo lang sa kanila, isang reseta lang sa iba't ibang sakit nila. Kaya sabi niya, lahat sila iba-iba problema pero isa lang ang binibigay mong advice sa kanila, yung istighfar, na lahat sila sabihin nila yun. Sabi nung sheikh, yes, nasa Quran. Nasa Quran na binanggit ng Allah yung nangyari kay Propeta Nuh, si Propeta Noah alayhis salam. So, chapter Noah din sa Nuh, sa Surah Nuh 51, 71 pala, verse 10. Mabubuksan niyo 'to sa Quran Tagalog, puwede kayong mag-download yan, libre. Tapos may translation din ng Tagalog. Sabi, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Na aking sinabi sa aking sambayanan, hilingin ninyo ang kapatawaran ng inyong Rabb na tagapaglikha sa inyong mga kasalanan. At magsisi kayo sa Kanya mula sa inyong di paniniwala. Dahil katayakan, ang Allah ay ganap na mapagpatawad sa sino man nagsisisi mula sa Kanyang alipin at nagbalik loob sa Kanya. Ito yung malapit na kahulugan niya sa Tagalog. Malinaw naman po siguro ating Tagalog dito. At ano yun? So, humingi kayo ng tawad. Okay? Yursil sama alaykum midrara. Kung kayo ay magsisisi at hihingi ng kapatawaran, ay ibababa ng Allah sa inyo ang masaganang tubig ulan. Tingnan nyo, yung istighfar. Ano nagagawa ng istighfar? Hindi umuulan sa lugar nyo, farmer ka, marami kang pananim, natutuyo na, itong solusyon. Tingnan nyo, istighfar. Sinabi na sa Quran. At bababaan niya kayo ng ulan, tubig. At ano pa? Hindi pa tayo nagtatapos doon. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. At gagawin ng Allah na masagana sa inyo ang inyong kayamanan at pararamihin ang inyong mga anak. So kita yung benefit. Bukod sa ulan, pararamihin pa ang iyong kayamanan at ano pa? At pararamihin ang inyong mga anak. So pati sa mga hindi magkaroon ng anak, ito po ang solusyon. Istighfar. So matagal nang gusto magkaroon ng anak dyan. At hindi ko kayo tinatakot kung alam nyo lang pag may anak, gaano kahirap pero sa mga nais magkaroon ng anak dyan, matagal na hindi nagkakaroon ng anak, ito palang sagot, oh. At pararamihan ng inyong anak. At may mga nagsasabi din dito, paano ka magkakaroon ng anak kung wala kang asawa? Di ba? Ano yan, Mama Mary? So ibig sabihin, magkakaroon ka pa ng, yung mga o single o binata ay magkakaroon ng asawa. Di ba? Kasi paano ka magkaroon ng anak kung wala ngang asawa, walang nanay yung mga anak mo? Di ba? Ikaw ba yung magdadala magbubuntis? So ibig sabihin, may asawa. Di ba? So posible na magkaanak kang walang asawa, so may asawa. Kaya yung hindi din magkaroon ng asawa, ito ang sagot sa mga single ngayon, mga naghahanap ng forever in love. Ito, istighfar. Sa mga naghahanap. At ano pa? At ililikha kayo ng mga hardin upang lumigaya kayo sa mga bunga at ganda nito. At igagawa kayo ng mga ilog na kayo ay iinom mula roon. At didiligan ang inyong mga pananim at paiinumin ang inyong mga inaalagaan hayop. Tignan niyo po yung benepisyo. Surah Nuh, okay? 71, lista niyo to, 71. Surah 71, mula
11, mula ano, 10. Chapter 10 at hanggang, ilista nyo ba? Hanggang 12. Ayan, basahin nyo yan mamaya. Lagi yung gawin motivation yan. I-post nyo, i-share nyo. Tapos maghanap kayo ng Hisnul Muslim. Marami yan sa Islamic Center, mga libre. O kaya download nyo. Meron PDF or sa tawag dito. May application din ito. Ito din ang gumawa ng application na yun, Quran Tagalog, ay meron din silang Tagalog nito sa application. So ganun kahalaga ang pag-istighfar, ang araw-araw na paghingi ng kapatawaran sa Allah. At marami pa yung verse sa Quran na nagsasabi patungkol sa istighfar at sa pag-alala din sa Allah. At itong pag-aalala din sa Allah, mga istighfar o ang mga adhkar, ay nagpapalakas din ng katawan. Alam natin yung isang story, medyo mahaba to, pero kay Fatima, yung anak ng Propeta SAW, na babae yung siya ay napapagod na sa gawain nilang bahay or maggiling ng arena. So lumapit siya sa Propeta SAW, baka matulungan siya, mabigyan ng katulong. At binigyan sa kanya itong advice na magsabi lang siya ng Alhamdulillah, Allahu Akbar, or Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahu Akbar, ng tag 33 times or tag 34 times. At magiging ito ay mas enough sa kanya, pakinabang sa kanya. At pwede mo lalahanin ng Allah na nakaupo, nakahiga, or kahit nakataligid. Walang problema. So sa Surah Imran ito, 3 chapter verse 191. Na sino man nag-aalala, those who remember Allah always, na nag-aalala sa Allah, nagdarasal, nag-aadhkar, sinasabi yung mga adhkar sa umaga at sa gabi, na maaaring ito ay pwede din yung mga nakaupo, nakahiga, ay walang problema. Kasi may iba, may naniniwalang bawal mo alalahanin Allah nakahiga. Pag matutulog ka nga, anong sasabihin, di ba? Pag galing ka sa pagtulog, may mga adhkar. So ang buhay ng isang Muslim, paano yung naging 24 hours siya sumasamba sa Allah? Dahil sa gawain niya ay lahat para sa Allah. Yung pagtulog niya, para magkaroon siya lakas, masamba ang Allah. Pati pagkain mo, pag ang intention mo para lumakas ka, masagawa mo ang pinag-uutos ng Allah, makapag-aral ka mabuti o makapag-ibada ka, lahat yun ay reward sa iyo. At lalo na itong pag-alala sa Allah ng umaga at gabi. Okay? Bukod pa sa mga adhkar, mababasa yung mga dua na sinasabi bago pumasok ng banyo, bago pagkagising, bago pumunta sa masjid, bago pumunta sa bahay, pagpasok sa bahay, paglabas ng bahay, ay meron naman tayong mga adhkar sa umaga na binabasa at bago din sa gabi. Pagkatapos ng asr o bago dumilim o pagdating ng bago mag-maghrib. So marami yan. Mahanap nyo din yan minsan doon sa, alam nyo yung pink na tafsir ng Quran, itong pink. Ito pong pink na tafsir. Meron po to sa pinakadulo. Sa pinaka last page, mahanap nyo po yun. Marami siya na naka-transliteration para sa mga hindi pa marunong magbasa ng Quran, Arabic. Ako po, nagsimula yung bata ko. Dito ko din nahanap yun. Dito sa pinakadulong page, hanapin nyo. Ay may naka-transliteration doon. At sunod-sunod lahat yun ay na-memorize ko that time. So alhamdulillah, pansin din ng ibang tao sa dami kong problema noon, yung high school ng pinagdadaanan sa Broken Fire, whatever. Pag tinatanong nila yung story ko, na sila mismo parang nahihirapan doon sa kondisyon ko o sa problema ko. Pero sabi nila, hindi namin nakikita sa iyo or napapansin sa iyo na nabibigatan ka sa problema mo. Hindi ko alam, maaaring dahil doon. Palagi ako nag-a-adhkar bago pumasok. Alam mo yung mga high school days, di ba? Matagal ka sa jeep, nakatunga nga sa bintana. Then yun ang basahin mo. Adhkar. Di ba? Yan ang mga bigkasin mo. So istighfar, kahit mahigit 100. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah. Ang propeta mismo sa Sahih Muslim na inulat, na si Propeta Muhammad SAW, sabi niya, I ask Allah for forgiveness. Hinihingin ko sa Allah ng kapatawaran, mahigit forgiveness 100 times a day. Halos 100 kada isang araw. At dito din sa Abu Dawud, na inulat din ni Umar, na sabi niya, we use it to count when the Prophet SAW
said in one sitting. Sila ay minsan nagbibilang. Kapag si Prophet Muhammad SAW ay nakaupo, nakikita lang sitting 100 times. Sinasabi niya ito ay 100 na beses. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baga patawarin mo ako ya Allah, o Allah patawarin mo ako, Panginoon ko patawarin mo ako, at tanggapin mo ang aking hingi ng tawad. Ito ay malapit sa kaulugan lang. Translate ko lang dito. Ikaw ang pinakamaawain. So ito ay Sahih Albani. So ito ay sa Islam Q&A mula kay Sheikh Saleh Al-Munajjid. Sinearch ko yung patungkol sa istighfar at may mga shinare siya dito. At doon naman sa mga hindi pa nangyayari yung kanilang hinihingi, bakit hindi tinatanggap ng Allah ang ating dua? Meron din sagot dyan si Sheikh kanina nabasa ko. So kailangan lang pagtitiis. Okay? Speaking of pagtitiis, may naalala kong story. Pero hindi ko pa nahanap saan yun mababasa. Pero palagi ko narinig sa mga authentic na sheikh na kwento nila mula kay Imam Ahmad bin Hanbal, isang scholar, yung pang-apat na madhab na scholar natin noon dito sa total scholar pa rin natin ngayon. Pero I mean noon na nabubuhay pa dito sa Saudi Arabia. So si Imam Ahmad bin Hanbal noon panahon, kilalang kilala siya sa lahat ng Muslim. Kilalang kilala siya sa lahat ng mga Muslims. Sikat siya, kumbaga. Pero, alam mo yung panahon noon, walang Facebook, walang Instagram, walang social media, walang YouTube. So, walang video, walang picture, walang camera. Sikat lang siya, kilala siya sa pangalan. Imam Ahmad bin Hanbal. Si Imam Ahmad. Kilala siya ng mga tao, pero hindi siya kilala sa itsura or karamihan hindi siya kilala sa itsura. Tingnan niyo, ito yung talagang kasikatan na ibibigay ng Allah, yung kilala ka ng mga nilikha niya kahit pangalan, kung anong kaalaman ang nabenepisyo mo sa kanila, kung anong kaalaman ng Islam ang na-share mo sa kanila. Di ba? Ganong kaano yun? Kumpara sa mga ngayon na sikat lang sa video o whatever, di ba? Hindi sisikat ang isang taong kahit walang kwenta. Kahit yung Muslim na walang ginagawa na nagba-vlog or walang kwenta pero sumisikat dahil lang sa video, di ba? Nakikita lang siya. Pero kung wala yan, kilala ba siya? Masisikat ba yan? Kung wala ang social media, makikilala ba yung ganung tao? Di ba? Noon panahon, tignan niyo paano kilala si Ahmad bin Hanbal. Kahit yung mga propeta, si Prophet Muhammad. Walang Instagram, walang YouTube. Pero ilan ang followers niya hanggang ngayon? 2 billion Muslims ang followers ng propeta. Ngayon, panahon natin, paano pa kaya noon? Nasaan ang Facebook niya? Paano siya maka-follow? May nakakita ba sa kanya? Wala, di ba? So, ito yung bibigay ng Allah na talagang hindi ka kasikatan dito lang sa mundo, pati sa mga anghel, sa kabilang buhay. At yun yung hinahangad natin. Sikat ka sa mga anghel ng Allah. Sikat ka sa kabilang buhay na anong ginagawa mong kagandahan sa mundo na ikaw ay makakatanggap ng magandang balita inshallah sa kabilang buhay. Di ba? Yun ang yun ang hindi malalaos. Kumpara dito sa mundo. Ang kasikatan sa mundo ay may katapusan din. Ang artista nga nalalaos nga di ba? Maraming artista na medyo nalaos din, naghirap pa. Hindi na sila nakikilala. Di ba? Dati lang silang sikat. Ito, sa mundo yun. Ito pa kaya pagdating sa Islam na yung hindi nasisira or ang Allah mismo mangangalaga sa'yo. So pagdating sa story ng Imam Ahmad, siya ay nagbiyahe papunta sa isang lugar na kung saan hindi na mauso hotel noon, so walang matutuluyan na bahay. So nag-stay siya sa masjid. Sa pag-stay niya sa masjid, may mga nagbabantay. So tapos na yung sala ng Isha. At hindi siya pwede mag-stay doon, no? Hindi siya pinayagan ng nagbabantay o haris. So pinaalis siya sa masjid. Kasi hindi siya kilala na siya si Imam Ahmad bin Hanbal. Tignan nyo ang mga scholar natin. Isa pang maraming aral makukuha doon at napansin ko. Kung gaano mapagkumaba ang mga scholar natin. Pwede naman yung sabihin, ako si Imam Ahmad o si Imam Ahmad bin Hanbal. Baka halikan pa siya ng taong yon sa kamay o ano. Sa sobrang magugulat na, ikaw pala si Imam Ahmad na kinikwento nila. Ya Sheikh, malaking scholar. Pero ganun pa man, hindi niya ginamit. Hindi niya pinagyabang. Hindi niya sinabi, kilala mo ako? Ako si Imam Ahmad, tapos pinapalis mo ako sa masjid ngayon. Hindi niya sinabi yun. Tignan niyo yung mga scholar natin noon, gaano mapagkumaba. Down to earth. Diba? Aral sana to sa mga talibul ilm, sa mga nag-aaral na kuha tayo ng pag-uugali sa ating mga scholar, gaano sila mapagkumbaba. So, anong ginawa ni Imam Ahmad? Umalis. Hindi na niya pinaglaban pa o pinagyabang na siya si Imam Ahmad na kilalang scholar. Kasi hindi nga siya kilala sa muka, sa pangalan lang.
So, sa walang mapagtutulugan, nasa kalsada, ngayon may nakita sa kanya na isang bakery na siguro nakitaan siya ng mukhang mabait naman tao 'to, mabuting tao, bakit anong ginagawa nito sa labas? Eh, alam mo ang mga bakery, kadalasan hindi natutulog sa gabi o nagpupuyat o madaling araw gising dahil gumagawa nga ng tinapay. So, pinatuloy muna siya ng baker na gumagawa ng tinapay. Ngayon napansin ni Imam Ahmad na itong gumagawa ng tinapay, itong baker, ano yung baker sa Tagalog? So, yung habang nagbe-bake itong tao na ito, gumagawa ng tinapay, sa bawat paggawa niya ng tinapay o nagbe-bake siya o nagluluto o nag-ano, ay panay sabi niya, "Astaghfirullah, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah." Panay istighfar niya sa paggawa niya ng tinapay. Panadero, 'yan. Jazakallah khair. So itong panadero na ito, sa bawat paggawa niya ng tinapay o gawa niya ng kilos niyang action, ay istighfar siya ng istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nagtaka si Imam Ahmad at nilapitan niya, tinanong niya, napansin ko lang sa bawat kilos mo ganito ay nag-i-istighfar ka. May mga dua ka ba na hindi natanggap or anong anong benepisyo nito sa'yo? Parang curious, eh. Anong anong kagandahan nito sa'yo na idudulot? Benepisyo niya sa'yo sa pag-istighfar sa bawat kilos mo, sa paggawa ng tinapay pa. Habang nagtatrabaho siya, inaalala niya ang Allah, imagine mo. Sabi yung panadero, yung baker, ay lahat ng dua ko natatanggap. Ang benepisyo nakikita niya sa pag-istighfar niya, ang lahat ng hinihingi niya sa Allah ay natatanggap. Gandang balita ba 'yon? Pero isa lang hindi pa natatanggap. Meron isang dua na hindi natatanggap. Sa lahat na natatanggap na panalangin niya, ay meron isang panalangin na hindi pa natatanggap. Yun lang, sabi niya. Sabi niya, "Sheikh, okey, ano yung panalangin na yun? Ano ba yung hindi pa natatanggap sa lahat ng panalangin mo na natatanggap?" Sabi niya, "Ang ma-meet ko itong sikat na sinasabing Imam Ahmad. Ang ma-meet ko itong sikat na sinasabing Imam Ahmad na scholar natin." Nagulat si Imam Ahmad, sabi niya, "Subhanallah." At dahil pala doon, sa'yo, sa istighfar mo, sa dua mo, dahil sa panalangin mo na tinanggap ng Allah, kaya pala ako napalabas sa aking lugar na nagbiyahe papunta dito sa inyo. At kaya pala ako nahila mula sa masjid na hindi ako napatuloy sa masjid ng Allah, sa bahay ng Allah, at dito ako napadpad sa iyo dahil sa panalangin mo, dahil sa benepisyo ng pag-istighfar mo, paghingi mo ng tawad sa Allah. So kita niyo po kung paano matanggap ang ating panalangin sa pag-istighfar, sa paghingi. Yan din ang advice na sinasabi sa akin ng mga sheikh, yung nangyayari sa Palestine, sa Gaza, ganyan. Idaan mo lang sa istighfar mga pamilya mo doon. Lahat kayo, mga pamilya, mag-istighfar lang kayo araw-araw. Alam niyo yung mga electronic na gano'n? Nasaan na yun? Nandito lang yung kagabi. Yan, tuloy-tuloy niyo lang. Kahit 1,000, gano'n. Huwag yung ilimit. Huwag 100 lang. Damihan niyo. Sabi nga yan, pwede 10,000 sa isang araw, sabi niya. 5,000 istighfar sa'yo, 5,000 sa asawa mo. Istighfar kayo lagi. Hingi kayo ng tawad sa Allah. Araw-araw, maya-maya. Basain mo yung bibig mo, laway mo, dila mo, pagalawin mo lagi sa pag-alala sa Allah. At sino man mamatay sa ganun, sa pag-alala sa Kanya, ay maaaring pumasok sa paraiso, inshallah. So, bukod sa mga kinakabisado natin sa Hisnul Muslim, mga sinasabi bago pumasok sa banyo, di ba? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Humingi ka ng proteksyon mula sa mga jin na lalaki at babae. At paglabas mo naman, ghufranaka, bago ka matulog, bago paggising mo, subhanalladhi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Anong sinasabi mo pagkagising mo? Naiintindihan mo, tapos intindihin mo din yung meaning. Para makabisado nyo to, yung mga bago dyan, share ko sa inyo yung ginagawa ko yung bata ko. Lahat ito, sinusulat ko sa papel. Or pwede nyo i-print. Social naman ngayon, may mga printer siguro o ano. Or isulat nyo. Isulat nyo isang dua muna, kahit yung transliteration or sa Arabic niya. Huwag nyo lang idikit sa loob ng banyo o ganun. Tapos ilagay nyo yung meaning din, yung translation. Tapos idikit nyo. Kung paglalabas ka sa bahay, yung dua na sinasabi sa labas ng bahay, idikit mo sa tabi ng pinto. Para tuwing lalabas ka habang nagsusot ka ng sapatos, maaalala mo, Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Okay. Yung pala yun. So yung pala yung paglabas. Maaalala mo habang sisibis ka ng sapatos. Pagpasok mo naman, ganun din. Nakasulat naman sa baba, Alhamdulillah, Bismillah walajna wa Bismillah ikhrajna wa ala rabbina tawakkalna. So yung pagpasok naman yung duha.
So, maaalala mo 'yun, yung paggising mo, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur." Sulat mo 'yun, transliteration niya o in Arabic din niya, lagyan mo din ng vowels para mabasa mo maayos. Lagyan mo yung translation niya, anong meaning, dikit mo sa tabi ng pader mo or sa isang lugar lang na mababasa mo paggising mo at mamo-memorize mo 'yun hangga't hindi mo na kailangan 'yun. At hindi lang ikaw nagbebenepisyo, lahat na nasa bahay. Mga bata 'pag nakikita, babasahin nila, ito pala yung binabasa pagpasok sa ganito, paglabas sa ganyan. Hangga't sa makabisado nila 'yun, hangga't sa hindi niyo na kailangan ng papel balang araw, lahat na kayo mga pamilya niyo dun na isang buwan sigurado inshallah makabisado yun. Gano'n ko siya nakabisado lahat yung mga dua para hindi ka malito, okey? Dun gano'n ang magandang, idea lang para makabisado niyo at imagine mo yung sinasabi mong dua. Sinong puwedeng magsabi kung ano yung meaning ng sinasabi paggising sa umaga? Alam mo ba kung kailan ka namatay? Kanina lang paggising mo. Ano bang sinasabi mo paggising mo sa umaga? Ano yung dua na meaning na yun, 'di ba? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sa malapit na kahulugan, nagpapasalamat ka sa Allah ang nagbigay sa'yo ng buhay pagkatapos mo ano, managinip na masarap o ano, pagkatapos mong mamatay. Ahyana ba'da ma amatana. Pagkatapos mong mamatay. Ibig sabihin ang pagtulog ay kapatid ng kamatayan. Ang pagtulog ay kanina lang patay ka. Nabuhay ka, binalik lang kaluluwa mo at binigyan ka ng pag-asa ng Allah na mamuhay ulit ngayon. Bakit? Anong dahilan? Alam mo, mas sigurado pa ang kamatayan kaysa sa gagawin mo ngayon. Mamaya may klase kami, magbibiyahe kami after nito. Mas sure ko, mas sigurado ang kamatayan kaysa sa pagpasok sa school mamaya. 'Di ba? Mas sigurado ang kamatayan mamaya o ngayon kaysa yung next na sala mamaya, Maghrib. 'Di ba? Mas sigurado ang kamatayan kaysa makauwi ka ng Pinas pagkatapos mo sa abroad. O mas sigurado ang kamatayan kaysa makapag-abroad bago ka mag-abroad. Ang kamatayan surprise, ito yung totoong surprise sa buhay, 'no? 'Pag sinu-surprise ka sa mga regalo ito yung tunay na surprise, na kahit matalinong tao hindi niya alam kailan siya kukunin bukas o mamaya, 'di ba? Meron bang taong matalino na kahit anong talino niya alam niya kung kailan siya mamamatay? Wala. Ito yung surprise na hindi natin alam kailan darating at hindi pa natin puwedeng sabihin, bata pa ako, eh." Walang ba Tignan mo kung ilang taon yung namamatay. Meron kaka-graduate lang. Hindi pa dumating ang balita sa inyo napapanood sa GMA, kaka-graduate lang nagkaroon ng sakit. Yung teacher na isa na overheat, ano tawag dito, na-stroke. Ang mga namamatay ngayon, hindi po minsan pa nga yung lolo pa ang tumatagal, eh. Yung mga matatanda pa po ang tumatagal, kaysa po sa mga bata o mga bata-bata o mga teenager. Sa mga may problema sa mic o whatever hindi na narinig, naka-record naman po ito inshallah sa Messenger of Peace Academy YouTube, puwede niyo po mapanood at maaari din minsan sa ano ko din, yung mga ibang video na ganito ay ina-upload ko din kapag magbebenepisyo inshallah sa iba. So, maraming salamat sa pagnood niyo at I think nakuha na natin yung gusto ng oras, naka-30, hindi natin namalayan lumagpas na din tayo ng 30 minutes at huwag niyo po kalimutan ang pag-istighfar. Sana magbenepisyo naman 'tong lecture hindi lang dito, mashallah nag-istighfar ako ngayon habang nanonood. Tapos mamaya nakalimutan mo na. Hindi, gusto mo lahat 'yon, yung mga benepisyo binanggit sa Quran. Bababaan ka ng ulan, 'no? Alam ko sa Pilipinas sawa na tayo sa ulan, pero oo, minsan isipin din natin 'pag natuyo, wala na. Walang walang palay na bubunga, walang mga prutas. Kaya minsan 'wag din natin inaaway ang ulan o minamaliit 'to. Naiinis na naman, "Ay umulan na naman." 'Di ba? Ugali ng mga hindi Muslim karamihan ganyan. So, biyaya 'to ng Allah. Dito 'pag nakita yung mga Arabo 'pag umuulan, kahit mayaman naliligo sa labas sa sobrang tuwa nila sa ulan at nananalangin sila. So, bababaan ka ng ulan, pararamihin ang iyong kayamanan. Gusto mo yumaman? Ito ang sikreto, 'di ba? So, antay ka lang din kung hindi naman nangyayari kasi alam ng Allah din kung anong makakabuti sa'yo. Kung mahal ka ng Allah at alam niyang mapapahamak sa'yo ang isang bagay, hindi niya ibibigay. Pero kung hindi ka niya mahal at wala siyang pakialam kung maligaw ka, ibibigay niya yung gusto mo na alam niyang makakasama sa'yo. Kasi kung gusto mo pala yumaman at ang pagiging mayaman mo alam niya na ikaliligaw mo, 'no, sabi-sabi mo lang 'yan pero 'pag yumaman ka na, naiiwan mo na ang sala, busy ka na, puro ka na chicks, ang dami mo ng mga kung ano-anong haram. So,
Hindi niya ibibigay sa'yo kasi mahal ka niya, eh, gusto ka niyang magabayan, malagay hanggang sa paraiso. Kaya huwag kang magalit, "Oh, bakit wala pa, hindi pa ako yung mayaman, bakit yun nag-i-istighfar din, ang yaman na." Maaaring iba't iba kayo ng ano, siya maaari niyang mai-promise sa Allah na, alam mo may na-meet kaming isang mayaman, isang Saudi na mayaman, na may problema lang siya sa kotse niya, yung Bugatti sinasabi. Yung Bugatti ba yun? Yes, na naghahalagang ₱60 million. Ewan ko lang magkano yun sa peso, 60 million, pero real hindi peso. So, alam mo sobrang laki talaga yun sa peso. So, yun yung halaga ng kotse niya na hindi daw binayaran yung bumili na kakilala niya, hindi binayaran. So, yung tawag yung time na yun, yung kasama kong sheikh na lawyer, so nag-CR muna kami. Paglabas, inobserbahan niya, sabi niya, "Kaya siguro mayaman itong din sheikh sa tingin ko, kaya binibigay ng Allah ng gano'ng biyaya, gano'n ang kotse niya, gano'n ang problema niya, ₱60 million, ang laki yun." Tapos isa pa, siya pa yung alam namin 3 ang asawa niya at in-interview din namin anong experience ng 3 So, ang punto doon, napansin nitong kasama ko, yung pagiging pag-alala niya sa Allah maya-maya. Mula sa pagkain, mula sa pagtayo sa pagkain, pagkatapos kumain, pagpunta sa CR, paglabas sa CR, habang naghuhugas ng kamay, habang kumukuha ng tissue, naririnig daw niya yung bunganga, panay, panay istighfar, panay alala sa Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, panay panay ano lang, kung papakinggan mo mabuti may sinasabi, nag-aalala sa Allah, maya-maya. So, kaya siguro siya binibiyayaan ng gano'ng kalaking yaman. Hindi niya kinakalimutan ang Allah. Dahil 'pag inalala mo ang Allah, alalahanin din niya ang ikaw, inaalala ka din niya. Pinagkaiba ng taong inaalala ang Allah at taong hindi inaalala ang Allah ay parang buhay at patay, 'di ba? Ang buhay at patay na tao. So, yung taong umaalala sa Allah ay buhay siya, 'di ba? Para siyang taong buhay. At yung taong hindi umaalala sa Allah ay para siyang patay. Kaya sa totoo lang kung maikukuwento ko lang din kung paano natatanggap yung dua ko, yung lalo yung high school days, yung hindi naman ako maka-Diyos yung time na yun, pero let's say, hindi naman ako religious, pero parang maka-Diyos lang siguro, na malapit lang talaga sa Allah. Alam mo yung high school days 'pag umuwi ka sa jeep, gagamit ka sakay ng jeep, laging umuulan sa hapon lalo sa amin, sa Pangasinan. At yung time na yun wala akong dalang payong, hinihingi ko, hinihingi ko sa Allah, "Ya Allah, wala akong payong ngayon, sana saglit lang na papunta lang sa bahay kasi bababa ako sa kanto, palakad ng konti papuntang bahay." Maniwala kayo sa hindi, tawagin niyo na akong baliw. Parang gripo na sinara yung tubig at walang nag-stop totally yung ulan. Sa mismong pagpark ko sa kanto at pagbaba ko. At maniwala ka sa hindi, pagpasok ko sa bahay bumagsak ulit ang ulan. At nasanay na ako palaging nangyayari yun. Kahit may dala pa akong payong, simpleng bagay hinihingi ko, "Ya Allah, maulan ang lakas ng ulan ulit, baka mabasa yung dala kong gamit." So, kahit saglit lang, stop talaga hanggang sa pagpasok ko sa bahay. Yun kasi yung talagang connection mo. Alam mo, ayaw ko nga ikwento 'to sa iba na kahit minsan may pimple ako, hinihingi ko din sa Allah na tanggalin niya. Akala ko medyo tawanan ka ng mga tao 'pag kinuwento mo ito. Hangga't sa narinig akong isang daiya, yung nag-umrah kami, si Abdullah I think, na sinabi niya kahit pimple hinihingi din niya sa Allah na tanggalin. Patunay na pinapatunay mo sa Allah na kahit maliit lang na bagay ay hinihingi mo din na tanggalin niya. Pinapakita mo na walang kakayahan kahit anong gamot, maliban lang sa Allah na nagbibigay ng permission, kahit maliit mo lang na pimple na problema sa mukha, ay siya yung nagtatanggal at nagbibigay. So, gano'n. Meron isang last na 'to na ikukuwento ko sa inyo, tignan niyo pati ako namangha do'n. Yung time na nasa Pinas pa ako, that maybe 5 years, 6 years ago, at gumagawa pa ako ng tinapay, khubuz sa kantin ng nanay ko. Paggising ko ng hapon, mga bandang asr, punta ako sa balkon, sa terrace, so parang nagmumuni pa, stretching lang ako doon. May nakita akong matanda na may buhat siyang lamesa, karpentero, na may buhat siyang lamesang ginawa niyang sigurado at may kasamang upuan. Napakalaking lamesa at bigat na bigat siya, nasa likod niya, nahihirapan. Naawa ako that time at sabi ko, "Ya Allah, gabayan niyo itong tao, gabayan niyo siya at tulungan niyo siya mabenta na yung dala-dala niya na ang bigat, kawawa naman." Pagkatapos yun, dua na yun lang, saglit lang na yun. Pasok ako, nagpalit ako ng damit dahil pupunta na ako sa canteen, sa shop, maggagawa na ng khubuz. Yun saglit lang na yun ang nangyari. Pagpasok ko, nagpalit, pumunta ako sa canteen, nagulat ako may kaparehas na mesa at upuan sa labas ng restaurant ng nanay ko. At tinanong ko yung kapatid ko, "Saan galing ito?" Sabi niya, "Binili ni mama kanina dun sa taong dumaan." Nagtataka ako, wala pa namang ganong kita yung nanay ko pera para bilhin agad yun. At nagulat ako na
Naalala ko yung matanda na dumaan sa bahay, yung pala yung mesa na binili doon sa matanda pala na yun. Gano'ng kabilis, sabi ko yung dua ko kanina lang at nagpalit lang ako ng damit, tinanggap kahit sa hindi Muslim. At I hope inshallah tinanggap din yung unang dua ko, nagabayan siya. Tignan mo pati yung dua mo sa ibang tao. Ito ba ginagawa mo, 'di ba? Kasi hindi maaaring ikaw yung maawain kaysa sa Allah. Dahil ang Allah ang pinakamawain sa lahat. Kaya hindi pwede maaari na ikaw yung naaawa sa tao tas ang Allah hindi. 'Di ba? Dahil siya yung pinakamawain. Kaya tingnan mo paano niya binigay agad, ang bilis. Tapos yung dua pa na hiningi ko para dun sa tao na yon ay hindi lang binigay ng Allah dun sa matanda na mabenta na niya yung upuan at mesa na bigat na siya sa likod niya. Binigay pa ng Allah sa amin. Kahit nagtataka ako, wala namang pera yung nanay ko na kinita pa yung restaurant na yun, kabubukas lang. Ay napunta sa amin yung lamesa at upuan. Imagine niyo yun, 'di ba? Ako minsan tawagin niyo na din akong OA o baliw, pero nakasanayan ko din 'di ba sa Pilipinas 'pag nagbibiyahe ka punta sa probinsya niyo, sa kalsada minsan makadaan kayo ng aso o pusa, basta hayop na uhaw minsan itsura niya parang pagod yung aso 'di ba, ng dila nakalabas, mainit tanghali. Pati yun, pinagdudua ko, "Ya Allah yung aso nauuhaw, puwede niyong painumin?" Nakasanayan ko. Kaya akala ng mga ibang baliw na tao na minamaliit ko yung dua, ina-underestimate ko yung power of dua kasi sinasabi ko nga wag puro dua with action din. Totoo, yes, magdudua ka, yun ikaw yung nag-abroad ka, ikaw ba yung mag-a-abroad ka o gusto mong mag-aral sa Jamia, sa Islamic University, ipinagdua mo lang tapos umupo ka na, "Ya Allah gusto ko mag-abroad, mahirap na dito sa Pinas, humafi flus. Ya Allah gusto ko na makapag-abroad, mag-aral sa Jamia, sa Islamic University." Tapos umupo ka lang, hindi ka gumawa ng passport, hindi ka naghanap ng agency, wala kang birth certificate, paano ka aalis sa tingin mo? Wala kang ticket, paano ka pupunta dito? 'Di ba may gawa? 'Di ba may panalangin at may gawa. 'Di ba yung humihingi ka din, "Ya Allah gusto ko na mag-asawa, 'no, kaya ko na, ayoko na mag-stay single." Ikaw ba ay umupo lang pagkatapos? Hindi ka naghanap, hindi ka lamang nagtanong sa tatay mo, sa nanay mo, sa magulang mo, sa imam sa inyo, sa mga kaibigan mo, kakilala mo, sa kamag-anak, hindi ka humingi ng tulong na hanapan ka. Ano yan, babagsak na lang sa langit yung asawa mo? 'Di ba may action kang ginawa? Kaya nga minsan ewan ko bakit naiinsulto yung mga tao 'pag sinabi ko sa post ko, "Mag-dua ka with action." Ang action na iniisip nila, magbigay ng pera, si Casey namimilit, magbigay daw ng pera sa Palestino, sa ganyan, magbigay daw o kaya mag-post daw o ang daming iniisip na negative, hindi iniisip na ano bang ibig sabihin ng action. Gumawa ka ng something na makakaya mo lang, hindi ka naman pinipilit. Anong kaya mong gawin? 'Di ba? Pagkatapos mo sila ipanalangin, kung paano mo ipinalangin yung naghahanap ka ng asawa o gusto mong mag-abroad, na pinagtrabaho mo din yung paggawa ng passport mo, paglakad ng flight mo, gano'n din 'pag hiningi mo sa Allah, make sure gawin mo din paano niya tanggapin ang dua mo, 'di ba? Ako itong Ramadan pabalik-balik sa umrah, bakit? Hinahanap ko kung saan puwede ako maging malapit sa Allah na mapatawad niya ako at matanggap niya yung dua ko para sa mga tao sa Gaza, sa pamilya ko, with action. Ang ibig sabihin din ng action dun, magbalik loob ka din sa Allah. Alam mo yung tinukoy ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isang lalaki naglalakbay, nagbibiyahe. Sa kanyang paglalakbay, dua siya ng dua, hingi siya ng hingi sa Allah. Pero hindi tinatanggap ng Allah, bakit? Ang pagkain niya haram, kinakain niya haram, ang damit niya mula sa haram, ang iniinom niya haram, minom ng alak siguro. Lahat yung mga ginagawa niyang bagay na yan haram. Sa tingin mo tatanggapin ng Allah yung kanyang dua? Yun yung sinasabi natin with action. Paggawa ng action. Anong klaseng action? Pagbalik loob sa Allah, pag-iwas sa mga pinagbabawal niya, pagbalik loob, para matanggap ang iyong dua. Yun na nga yung sinampol ng propeta, yung taong hindi tinatanggap ang dua dahil puro haram ang ginagawa. Napansin niyo? Tapos may mga ibang tao pinagmamalaki pa. Kasi dua lang ang maitutulong namin sa Gaza, dua lang maitutulong namin sa Palestine. Tayyib, jazakallah khair, walang nagmamalit sa dua mo. Don't take me wrong. Walang nagsasabing wag dua lang ang gawin mo. Pero tanungin mo sarili mo, kung yan dua na yan, seryoso ba? Kung yan dua dahil trending lang October 7, kilala ang Gaza ngayon pag dua ko sila. Sabi nga ng isang sheikh, huwag ka magsalita patungkol sa Palestine o mag-post patungkol sa Gaza kung hindi ka naman nananalangin ng sincere patungkol sa kanila. Kung hindi ka naman bumabangon sa gabi ng tahajjud o madaling araw, qiyamul layl, tapos sa sujud mo, sa huling patira pa mo, iiyak mo talaga sa Allah. Ya Allah, yung mga kapatid ko sa Gaza o sa Palestine. Di ba?
Kasi parang nagiging plastic lang, yung iba filosopo. Bakit Casey, gusto mo ba i-post namin yung dua namin sa Facebook para maging parang hypocrite? Syada. Muslim ganun. Sabi ng Allah sa Quran, iwasan niyo ang masyadong paghinala o haka-haka sa kapwa. 'Di ba? 'Di ba ang dapat ng isang Muslim, bigyan mo na 70 times reason ang kapwa mong Muslim. Pag nakita mo si sister hindi naka-hijab, bakit yun? Baka bagong Muslim. Baka alam mo na, bagong Muslim o whatever. Hindi yung, bakit hindi, baka wala na, hindi na yung Muslim. Nakita mo lang late sa sala, bakit late sa sala? Baka pupusan na nung ginawa. Hindi, pag-isipan mo ng something reason, bigyan mo siya ng dahilan 70 times. Baka malay mo may ginawang emergency kaya na late sa sala. Ngayon baliktad ang isang Muslim. Bakit yun? Kasi ganito ganyan yan. Bakit kaya nasabi ni Casey yung post na yun? Bakit nag-post ng ganito si ano? Kasi ganito ganyan yan, mayabang yan eh. Tignan mo yung mindset ngayon ng isang Muslim. Hindi naman lahat, pero kung sino man yung naalala ko doon sa post na yun, doon sa mga comments na nabasa ko. So problema, di ba? Toxic. Kulang sa pag-aaral. Masyadong judgmental sa kapwa. Baka mawalan yung mga taong nag-Muslim kapag ganun. Mabawasan yung mga taong mag-interesado sa Islam kung ganun pag-uugali ng mga Muslims. Di ba? So inshallah, naway may nampulutan kayong anuman araw dito kung may mali ako nasabi o ano, mula yun sa akin at sa syaitan na kasama ko. At kung ano naman, may nakita kayong kabutihan, kagandahan, ito ay wala sa akin. Lahat ng shinare ko ay galing lang sa Islam. Walang akong magandang ma-share sa inyo kung hindi galing lang sa Allah, sa Islam. Kung ano man i-share sa akin na maliit na kaalaman ng Allah na ibinigay sa akin. At naway magbenepisyo kayo dito kung kaya nyo mag-print. Yes, mag-xerox ng ganito, mag-print ng ganito, maggawa ng book o bumili. Tapos ibigay mo sa mga Muslims para may reward ka din sa bawat pagbigkas nila. May reward ka din doon at may kaparehas kayo ng reward na parang pagbagkas mo na din doon. Allahu a'lam. Inshallah. So kung may mga katanungan, siguro 3 lang kukuha tayo. At huwag niyo pong kalimutan, umabot kayo ng 100 dito. At kung itong 100 o 92 na tao ngayon ay susuportahan itong da'wa na pag-aaral na libre online, itong Messenger of Peace Academy, ay magbahagi kayo. Mag-multiply, no? Kung yung 100 times, di ba? I-times mo din sa 100. Or i-times mo lang sa isa din na tao, di ba? Magiging 200 tayo lahat kung times, di ba? 1 times 1. O 1 plus 1, I mean. So, tawag dito, multiply, mag-duplicate tayo ng susi. Ikaw na isang nanonood, ay kung ikaw ay nag-invite din kahit isa lang sa pamilya mo, sa kaibigan mo, na makapag-join siya sa Messenger of Peace Academy, na makapag-aral ng free. At anytime na libre siya, hindi na kailangan magpamasahe, pumunta pa sa Islamic Center, pumunta pa sa lecture dito, symposium, hindi. Nasa bahay ka lang, nasa pwesto ka, pero nakakapag-aral ka. Paano? Itong Messenger of Peace Academy, alhamdulillah, na habang nandyan pa may nag-i-sponsor, habang may nag-i-sponsor ba dyan ng libre, at dahil sa panahon ngayon walang libre, pati pagmamahal kailangan no money, no honey na ngayon. So, ito ay naka-record na video na meron din Tagalog at i-click nyo anytime na free kayo, manood kayo, panoorin nyo yung lecture. At pagkatapos yung panoorin yung mga module na yan, ay pwede na kayo kumuha ng exam hanggat sa mapasa nyo at kumuha kayo ng certificate mula sa kanila na bilang patunay na kayo ay dumaan sa magandang proseso sa paano maging daiya, paano maging preacher, mabuting daiya. Hindi man ikaw ang nagbenepisyo, maaaring yung tinawag mo ang nagbenepisyo. Kasi ako, meron din online na ganito, na may dalawang sheikh na nagtuturo, dalawang scholar, doktor, back-to-back doktor, doktor na sa Islam, doktor pa sa ospital, doktor sa pag-oopera, tapos doktor pa sa Islam. Tingnan niyo, double-double. So yung time na yun, academy yun eh. Nakalimutan ko about history ng pinag-aaralan nila simula kay Adam. So senior sa akin, nag-enroll ako. Hindi ako nagbenepisyo dahil hindi ako nagbigay ng oras, no? Ang dami nating ginagawa bilang nagbi-video. Tapos sinend ko siya sa isang ustad na mag-asawa. Alam mo, nabalitaan ko tapos sila ng ilang months doon sa pag-aaral na yon. May certificate sila. Sila ang nagbenepisyo. Ako yung nag-invite, pero sila yung nagtapos. Sila yung nagbigay ng oras. Kaya hindi mo alam kung sino yung taong magbe-benefit. Hindi man ikaw yung nagbenepisyo, pero ikaw din ay may benepisyo doon, ang reward. Reward mo mula doon sa taong natuto. Na ngayon natuto siya, shinare niya, napag-aralan niya. Sino nagbenepisyo? Ikaw. Di ba? So ito po ang link nila. Paki-share, paki-ano din ang Facebook nila. Follow. Ito po ang link sa mga hindi pa naka-follow. Paki-click ito sa comment. Makikita niyo po ang link. So sabi dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat po sa pag-join.
acting or atin webinar ngayon, mamimigay po tayo ng 2 kilo ng dates para sa dalawang mapipili. So follow ang Facebook. Dalawang dates to sa Pilipinas. Libre na. I think they will send it also. Isi-send na nila. Okay? So, i-follow lang ang kanilang Facebook para updated kayo. Minsan, hindi lang dates sa po ang binibigay na Quran pen, anuman, tsaka itong dates nga sa Pilipinas. Sa mga gusto ng dates dyan, lalo itong darating din na Eid. So, follow nyo ang Facebook nila at mag-register dito sa website na ito. Ito sa Mopa Academy, makikita nyo sa baba. Register po kayo dyan. At inshallah, sana itong 100 na nakita natin ay kada isa mag-share dito. 100 share din ang makikita namin. Okay? Sana po. Nakatingin ng Allah sa'yo. So, please lang. Wala na. Ito lang kailangan namin sa'yo. Ito lang. I-click. Kahit napipilitan ka i-click, iganyan mo na lang. Oh. Tick. Para lang tumama dun sa sa share. Diba? Yun lang ang kailangan po namin. Na inshallah magsasaksi din to sa iyo sa araw ng paghukom kung ilang tao nagbenepisyo nito sa pag-click mo lang ng share at may nag-enroll doon o may hindi Muslim na nainteresado din pumasok. Kahit hindi po Muslim o bagong Muslim, welcome po dito. Born Muslim, balik Islam, anuman o alien, may kilala kayo lahat, ipasok nyo dito. Okay po? Pwede bang pumili ng number from? Mamimili tayo. I-announce natin ang mananalo. Okay. By number, pwede ba dito? Kasi pag yung mga pangalan nila, by number ba kaya? 2 numbers inshallah. Ngayon, sige, parang nasaan website? Sige, stop ko lang muna. Na-delete ko na yata kasi yung Tingnan natin, I think sa Sige, 93 yung nanonood. Tingnan natin. Spin win. Yata tawag doon. Spin the wheel. Merong ginagamit yung teacher namin. Ganda eh. Spin the wheel yata. Oo. I-click mo ito, iikot yata ito. So, ang gagawin natin dito, numbers. Kaso, ang dami. Ngayon na ba tayo mag-ano? Pero paano natin malalaman yung numbers ng mga pangalan kaya dito? Nakaayos kaya yung mga numbers na ito? Sige, tingnan natin. Kaso matatagalan po tayo. Ano to? 100 eh. Okay lang ba? Dapat kanina pa pala may nag-type. Masyado po mahaba, I think. Paano kaya natin? By names ba? Saan na yung comment? Ayan. Naka-screenshot sa amin. Okay. Pero masyado po matagal para i-type yung numbers nila. Nasa 16 pa lang. Masyadong mahaba, I think. Ano sa tingin niyo pa? Dapat na-type to kanina pa. Siguro sa ibang pamamaraan na lang. Ano sa tingin niyo? O kaya sandali. May application. Sandali, madali lang to. I-download natin, naalala ko. Kasi yung application na yun, mabilis na lang. Hindi ka na magta-type. Ah, may naalala ko dito na madali lang. Susulat mo na lang kung anong number. Okay. Naalala ko yung dati, hindi na kailangan mag-type. Ilagay mo lang 1, tapos dito sa baba, kung ilan yung nandito, 100 kunwari. Tapos mamimili na siya doon. Okay? So ano muna tayo ng katanungan? Ano po nangyari? Wala signal. Baka sa inyo or ewan ko lang po. Sabi ka lang ng number. Magsabi lang ako ng number. Baka sabihin na madayo favorite number. Antayin na natin 9 MB lang ito, ma-download na. So yung Adam, kung nagsasalita lang, papiliin ko talaga ng number. So ano muna tayong katanungan? Kuha tayong 3 katanungan. Yung lalaki pwede magsalita, sa babae mag-chat po. Sige po. May gagamit pa yata ng Zoom, pasensya, no? Nasaan na yung number?
Ito, random numbers. Okay? Nakikita ba? Nakikita. Hindi ka ito nakikita. Masyado masilaw. Ako na magkiklik, okay? Dalawa, okay? Sige. Narinig ko naman. Number 8. Number 8 po. Pangalawang number? Number 10. Dili. Mamaya 1 to ano lang to eh. Kaya siguro sabihin na madaya eh. 1 to 10 lang pala to. Sandali. Dagdagan natin. Ulitin, ulitin. Oh, pasensya na. Ito yung bago. Testing lang yung kanina kasi 1 to 10. So 51, nakikita nyo. 51, final. Pangalawa, sulat natin mga kalimutan, 51. 91. So inshallah, congratulations kung sino ka man. Para malaman nyo kung sino yun, follow nyo ang kanilang Facebook at i-announce nila kung sino yung pangalan na yon na pang 51 at pang 91 na nanalo. So maraming salamat po. Ingat po kayo. Jazakumullah khairan sa pag-attend nyo at sana po sa next na meeting po. Pasensya na pahaba. Usually dapat 30 minutes lang ito. So medyo napasarap tayo dito sa istighfar at huwag niyo pong kalimutan yung istighfar inshallah. After nito, istighfar ng istighfar. Huwag niyong kalimutan at basahin niyo ang Hisnul Muslim at kunin niyo yung mga collection ng mga maraming klaseng istighfar dito. Okay? Kahit mahigit 100 kada araw at maya-maya. Lagi yung basahin yung dila, bibig niyo. Habang walang ginagawa, mag-istighfar kayo. Pa-NF po, ako, yung kung may page, gusto ko sa makasali ako. Okay, syukran, jazakumullah khairan. Ingat po kayo. Maasalam. Kung wala nang katanungan, hanggang dito lang po. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu